Gabi na at wala na silang gagawin sa butik kundi ang makipagtsikahan sa mga bisita. Alam ni Jane na deep inside ay malungkot siya. Maiintindihan nito kung bakit gusto niyang mapag-isa ng mga sandaling yon. Ngunit hindi pa nakakaabot sa exit ng club kung saan malapit lang ang naturang kapihan, ay nahalina si Amanda na tumambay sa mga upuang pinapwestuhan ng mga audience tuwing may rodeo. Hindi pa niya nasusubukang umupo roon. Subukan nga niyang mag-imagine kesa naman pawang negatibo ang naiisip niya dahil sa kawalang hiyaan ni Gio. Maganda ang panahon at maliwanag ang kalangitan nang tumingala siya. Taliwas sa makulimlim na pakiramdam niya. Naghanap siya ng magandang pwesto. Walang pakialam kung ano ang damit niya. Gusto niyang mag-stargazing ng mga sandaling yon. Para bang sa pamamagitan niyon ay gagaan ang kanyang pakiramdam. Upang hindi mahirapan ay hinubad niya ang suot na sapatos at binitbit ang mga yon. Sa bandang dulo ng nakahilerang upuan niya na isipang pumesto para hindi pansinin. Ready na siyang mahiga roon. Anong ginagawa mo? Kamuntik nang mahulog sa sahig si Amanda kung hindi siya nakapangunyapit sa backrest ng upuan na hihigaan sana niya. Pinaghalong inis at kabang naramdaman niya dahil sa pagsulpot ng makulit na lalaking ito. Ikaw na naman? Hindi ka dapat nahihiga ng walang silong dahil mahuhulugan ka raw ng palakol. Sabi pa nito, ilang metro lang ang layo nito sa kanya. Hoy, pakialamerong pilingerong lalaki. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo sa kung ano ang gagawin ko. Patuyang sabi niya. Ang mga gustong mag-stargazing ay nahihiga ng magdamag para makita ng mabuti ang star sa kalangitan. Alangan namang sumilong ako. Anong igigaze ko, mga butiki sa kisame? Basta. Yun ang sabi ng matatanda. Ayaw sumukong sagot nito. Ang kulit nito Nanggigigil na isa loob niya. Umalis ka na lang no. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. At ikaw ang malas na sasalo sa lahat ng palakol ng inis at kamalasan sa buhay ko. Pero tila sadyang matapang ang kaharap niya at determinadong kalabanin siya. Sige na nga, nasaan ang palakol mo? Nakangising hamon nito. Ganon ha? Palakol pala ha? Eto, sapatos! Sapol ito sa tuktok. Aray! Nasapunin ni Nico ang bumbunan dahil sa matigas na bagay na tumuon roon. Kasunod na yun ay yung paghahagis ng bagay na yun sa harap niya. Binato siya ng sapatos at ang may gawa niyon, ang babaeng nasa harap niya na kahit sa dilim ay naaaninag niya. Maliban sa malamlam na liwanag mula sa kalangitan, nagliliwanag din ang malaporselanang kutis nito sa dilim ng gabi. Nakikita rin niyang walang kangiting-ngiting itsura nito, na halatang hindi lang inis kundi galit na sa kanya. Palaban talaga ito, pero palaban din ako na isa loob niya. Kung nakakaya niyang paamuhin ang mga toro, ito pa kayang babaeng ito na hanggang balikat lang naman niya ang taas. Bakit mo ako binato ng sapatos? Tanong niya habang papalapit dito. Paano kung nabutas ng takong mong bumbunan ko, ha? Marahil ay na-realize din ito kung ano ang nagawa, kaya para itong natulo sa kinatatayuan. Sumusobra ka na, Miss Amanda. Wala nang isang hakbang ang layo ni Nico dito. Hindi ka makasagot, ha? Hinagip niya ang kamay nito na sa tingin niya ay siyang ginamit na pangbato sa kanya. Ang isang kamay kasi nito ay hawak ang kapares ng sapatos. Ano ba? Piksi nito na pilit na kumakawala mula sa mahigpit na pagkakahawak niya. Talaga bang malakas ang loob mo? At hanggang dito sinusundan mo ako? Hindi ba matanggap ng ego mo na tinanggihan ko ang tulong mo kanina? Well, hindi lang siya galit sa mundo. Kundi galit siya sa pagkain. Gustong mapangising na isa loob niya. Kung di mo ko bibitiwan, sisigaw ako rito. Babala nito. Natawa siya. Hindi mo gagawin niya, sigurado ko. Hindi natinag na sabi niya. Sa palagay mo may makakapansin sa'yo rito sa ganitong oras ng gabi? Pasalamat ka't hindi pampubliko ang club na ito. Dahil kung nagkataon na ang isang babaeng katulad mo na nakasuot ng nice dress at mistisa pa ang gumala sa isang pampublikong lugar, siguradong pagdating ng umaga ay tatakpan ka na ng dyaryo. Huwag mo akong takutin, sikmat ni Amanda sa kanya. Ngunit halatang kinakabahan na ito. Ramdam niya ang panlalamig ng palad nito nang masagi iyon ng kamay niya. Kadaupang palad pa siya nito ngayon. Seryoso ako, hindi pampubliko ang lugar na ito at may mga bantay sa paligid. Alam ko, nagkibit balikat na sagot niya. Nasa magkadikit nilang mga palad ang kanyang atensyon. Her hands were not super soft,
Yet they felt good on his. Waring hinulma para sa isa't isang kanilang mga kamay. Hindi niya napigilang higpitan ng pagkakahawak dito. Please, pakawalan mo na ako. Bahagyang nangatalang boses nito. Malaya kang makakaalis. Hindi na kita isusumbong. No, sigaw ng isip niya. Wala siyang intensyong saktan o takutin ito. Nagkakamali ka, Amanda. Diyos ko, iligtas niyo po ako sa lalaking to. Pangako magiging mabait na ako. Hahabaan ko pa ang pasensya ko. Bigyan niyo lang ako ng pagkakataong makaligtas. Napapikit si Amanda habang nananalangin. Hindi yata aware na naisatinig nito ang dasal. Gusto niya itong aluin at yakapin. At hindi niya nilabanan ng sarili. Kinabig niya ito at niyakap ng mahigpit. Shh! Wala akong masamang gagawin sa'yo. Hinaplos niya ito sa likod. Mahinang ungol ang narinig niyang yon mula rito. Bago bumagsak ang ulo nito sa balikat niya. Basang-basa ang pakiramdam ni Amanda sa buong katawan niya nang magising siya. Kumirot ang kanyang sentido nang subukan niyang dumilat, kaya napapikit uli siya. Gusto niyang bumalik sa pagtulog, pero hindi siya komportable sa pakiramdam na basa ang katawan niya. Ma, sinubukan niyang tawagin ng ina. Hindi pa rumerehistrong huling nangyari sa isip niya ng mga sandaling yon. Hey, you're awake. Anang boses na narinig niya malapit sa kanyang tenga. Kasunod niyon ay ang pagdampi ng basang tela sa kanyang noo, hanggang sa kanyang leeg at mga braso. Hindi sa mama niya ang tinig na narinig niya. Naalarma siya agad. Nadagdagan ng kaba ang masama ng pakiramdam niya. Bumalik sa isip niyang nangyari na nagdaang gabi. Pinakiramdaman niya kung may kakaiba sa kanyang sarili. Pero maliban sa mabilis na tibok ng puso, sumasakit na sentido at kasukasuan, wala na siyang ibang hindi kaaya-ayang pakiramdam. Pero nasan ba siya ng mga sandaling yon? Anong ginawa mo sa akin? Pinilit niya magpakatatag at pilit nilabanan ang tingin ng lalaki. Kahit na tila nakakapaso iyon. Huwag mo munang piliting kumilos at makakasama sa'yo yon. Akmang hahawakan siya ng lalaki para ituloy ang pagpupuna sa kanya. Ngunit mabilis siyang pumiksi. Huwag mo akong hawakan. Kung hindi, sisigaw ako. Nanginginig na babala niya. Pinagala niyang paningin sa paligid at sinubukang paganahin ang isip sa kung ano ang dapat gawin. Tila nasa isang hotel room siya na hindi pamilyar sa kanya. Napabuntong hiningang lumayo sa kanyang lalaki at pumwesto malapit sa pinto. I'm sorry kung natakot kita kagabi. Wala naman akong masamang intensyon kung bakit sinundan kita. Pinakiusapan lang ako ni Jane na sundan ka. Si Jane? Nasaan siya? Saan mo ba ako dinala? At bakit parang hindi ka man lang nababahala riyan? Tinaasan niya ito ng isang kilay at nagtapang-tapangan ng magsalita uli. Alam mo bang pwede kitang ipapulis at kasuhan ng harassment? Sa kabila ng karamdaman ay nakasilip siya ng pag-asa. Sa halip na sagutin ng mga sinabi niya ay parang nanunodyong ngumiti pa ang lalaki. Is it true na nagustuhan mo daw ang mga niluto ko sa party kagabi? Dinalhan pa kita ng ibang pagkain at balak sana kitang saluhan. Kaya lang may istorbo. Tapos nawala ka na at nag-alala ang kaibigan mo sa'yo. Napansin niya na parang problemado ka raw. Sa narinig na unang sinabi nito ay biglang nakaramdam ng pagkalam ng sikmura si Amanda. Nagutom siya bigla sa pagkaalala sa pagpupudrip niya na nagdaang gabi. Ang mga comfort food na naging karamay niya para pansamantalang mawaglit sa isip niyang sama ng loob niya. I'm Nico Pasaje. Nick for short. Pakilala ng lalaki sa kanya nang makitang wala siyang balak sumagot. Isa ako sa original members ng Bull Riding Club. Kaya lang ay hindi ako madalas dito. Nasa Maynila kasi ang trabaho ko. Anong sabi mo? Nabingi yata siya. May nabanggit si Jay na pangalan noong kainan pa lang sila. Ngunit nakalimutan niya dahil ang iniisip niya ng mga sandaling yun ay feeling close ang lalaki. We started off on the wrong foot. At nag-waiter pa ako. Ikaw naman kasi, hindi mo na nga tinanggap ang tulong ko, tinarayan mo pa ako. Sa huli, pagkaing luto ko lang palang magpapalubag ng loob mo. Pabirong dagdag nito. Sa narinig ay parang nadagdagan ng sakit ng buong katawan niya. Parang gusto niyang lamunin na lang siya ng hinihiga ang kama. Nakakahiya ang mga pinaggagawa niya na isa-isang bumabalik sa isip niya. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang muka. Namayani ang katahimikan sa loob ng silid kapag kuwan. Hindi na rin niya sinubukang tingnan si Nico. Hiyang-hiya siya rito dahil sa mga inakto niya.
Nahiling niya na sana ay dumating na si Jane o ang mama niya. Isang mahinang katok ang narinig nila pagkatapos ng mahabang katahimikan sa silid. Narinig niyang bumukas ang pinto. Nabuhayan siya ng loob ng tiningnan kung sino ang dumating. Jing! Bulalas niya nang makita ang baklang nagtatrabaho sa Cafe del Toro. Hello, Nico. Bati muna ng bakla sa lalaking nasa pwesto pa rin nito kanina. Saka lang siya tiningnan ng bruha. Mabutit gising ka na. Amanda girl, ano yung drama mo kagabi? At masama ng pakiramdam mo pero sa halip na umuwi ay tumambay ka pa sa bleacher sa arena. Mabuti na lang at napadaan si Nico doon. Sumama nga bang pakiramdam niya? Pilit niyang inalala. Sa pagkakaalam niya ay natakot siya sa lalaki, kaya siya kinabahan ng husto at unti-unting nanghina. Naalala niya na nawalan pa siya ng malay. You're super mega stressed out, darling. Lumapit pa ang bading sa kama. Isang buong gabi at buong araw kang natulog. Okay ka na ngayon? Sina Mama at Jane, hindi ba darating? Tanong niya sa halip na sagutin ito. Gusto ko nang umuwi. Doon na lang ako magpapahinga sa bahay. Napayuko siya. Nagbabadyang tumulo ang kanyang mga luha. Dahil sa kahungkagang naramdaman. Bigla na naman niyang naalala si Gio. At ang eksenang nasaksihan niya. Yes, she was stressed out. Yun ang epekto ng sama ng loob na itinago niya. Walang tao sa bahay niyo, sagot ni Chin. Ako ang pinakiusapan ni Jane na pumunta roon at busy sila sa butik, lalo at wala ka nga. Malamang ay umalis ang kanyang ina at kung anong racket na naman ang pinuntahan. Hindi pa rin niya ito mapapirmi sa bahay. Lagi na lang itong umaalis at hindi niya alam kung anong oras ito umuuwi minsan. Mas makakabuti siguro kung dumito ka na muna since wala naman tao sa bahay niyo. Saad ni Nico. Seryoso ang mukha nito ngunit malamlam ang mga mata. Naisip niya tuloy kung sino ang may mas mabigat na problema sa kanilang dalawa. Kung siya ay nagtaray at nag-food trip para maitago ang sama ng loob. Ito naman ay ang nagpanggap na waiter siguro ang trip. Para makope kung meron man itong kinikimkim na problema. Pumayag ka na girl. Mahinang sambit ni Cheng. Nakausipang talipandas. Ang kaso doon si Daddy Nix pa mismo ang nagbantay sa'yo buong gabi at araw na tulog ka dahil sa mataas na lagnat. Nagpunta lang si Jane rito para bihisan ka. Tiningnan ni Amanda ang suot niyang damit. Hindi na nga yun ang suot niya kagabi. Nahihiyang tumingin siya kay Nico. Salamat na lang pero sanay naman akong mag-isa kaya okay lang ako. Kaya ko na ang sarili ko. Ani ang pilit na bumangon. If you insist. Nagpakawala ito ng malalim na hininga. Saka inalis ang tingin sa kanya. Kumain ka muna bago ka umalis. Ikukuha kita ng pagkain. Tinanguan nito si Cheng. Ikaw na munang bahala sa kanya. Kukuha lang ako ng pagkain. Hindi na nito hinintay na may sumagot sa kanila ni Cheng Cheng at lumabas na. Wow, kakaiba yun ha. This is really something. Charing! Naiiling pang komento ni Cheng Cheng habang nakatingin pa rin sa nakasara ng pinto. Anong meron sa'yo, Amanda? At nagkaganyan si Nico. Ewan ko. Matamlay na tugon niya. Kahit siya'y naguguluhan sa kabutihang ipinapakita ng lalaki sa kanya. Ngunit higit sa naguguluhan ay hindi niya maiwasang mag-alala para sa sarili. She'd been betrayed by the man she loved. And yet here she was, getting attracted to yet another man. Hindi niya malaman kung matutuwa o madidismaya nang hindi si Nico ang naghatid ng pagkain para sa kanya. Kahit noong umuwi na siya sa kanila ay ang service van ng club ang naghatid sa kanya. Hindi na niya nakita ang lalaki. Hindi tuloy niya alam kung ano ang dapat isipin. Isang linggong nagkasakit si Amanda kaya hindi siya nakapasok sa trabaho. Nasa bahay lang siya habang nagpapagaling. Pero nang araw na yun ay mabuti-buti na ang pakiramdam niya. Naisip niyang pumasok na sa butik nang matulungan na niya si Jane. Nadagdagan na naman kasi ang mga utang na loob niya rito. Sa kabila ng hindi niya pagsasabi rito ng totoong nararamdaman ay nag-aalala pa rin ito sa kanya. Ang akala niya ay great pretender siya. Pero hindi pa rin pala nakaligtas sa matalas na pang-amoy ng kaibigan niya iyon. At naisipan pa nitong pasundan siya dahil nag-aalala ito. Minsan ay gusto niya itong tanungin kung bakit sa dami ng pwedeng pakiusapan ay isang lalaki pa. At miyembro pa ng club na hindi naman niya kilala ang hininga nito ng pabor. Tuloy kung ano-ano ang nagawa niya sa taong yon. Knowing Jane, baka may kalokohan na naman itong niluluto at siya ang major ingredient ng recipe na yon. Hindi niya maipagkakailang na antig ang damdamin niya sa ipinakitang concern ni Nico sa kanya. Kahit alam niyang hindi niya dapat maramdaman yon. Okay,
She was thankful but she was also aware na may namamagitang hindi maipaliwanag na atraksyon sa pagitan nilang dalawa. Bagay na alam niyang dapat ay iniiwasan niya. She was supposed to be mending a broken heart. Pero sa halip na maramdaman ng sakit ay napalis yun ang hindi niya namamalayan. Hindi tuloy niya alam kung matutuwa ba siya o mag-aalala. Bumangon na si Amanda at lumabas ng silid. Walang mangyayari kung mag-iisip lang siya ng hindi naman kumikilos. Una, dapat niyang kausapin si Jane. Pangalawa, siguro ay magpapasalamat din siya kay Nico. Pero habang maaga, dapat ay nakokontrol niya ang kanyang sarili. Dahil pangatlo, kailangan pa niyang harapin ang taksil niyang nobyo para tuluyan ng makipaghiwalay dito. Mas nagkaroon siya ng rason na tuluyan ng isarang ugnayan nilang dalawa. Ni hindi man lang ito gumawa ng hakbang na makapag-communicate sa kanya. 1 linggo nang nakararaan. So be it, mariin niyang sabi sa sarili. Hindi niya dapat inuubos ang lakas niya sa mga taong hindi naman karapat-dapat na pagtuunan ng pansin. Kate! Narinig niyang sigaw yun ng mama niya sa labas ng kwarto. Gising na rin pala ito. Hindi niya alam kung anong oras itong umuwi. Kasama ang 12 taong gulang na inaanak nito, nakasakasama sa mga lakad at racket nito. Madalas na nasa kanila natutulog si Kate. Domestic helper sa Dubai ang nanay nito na kaibigan ng mama niya. May 2 itong nakababatang kapatid at wala ng ama. Nasa poder ng lola ang magkakapatid, pero madalas na sa kanila natutulog si Kate. Lalo na kapag nagpapasama sa mama niya sa mga lakad nito. Para na rin kapatid ang turing niya kay Kate. Wala siyang pakialam sa mga lakad ng kanyang ina. At kahit ito'y ganoon din sa kanya. Hindi naman kasi halatang mag-ina sila. Marami ang nagsasabi na para lang silang magkapatid. Mula nang magkaroon siya ng maayos na trabaho sa tulong ni Jane, ay madalang na kung mag-usap silang mag-ina. May kanya-kanya silang lakad. Pero nang magkasakit siya, itong nag-alaga sa kanya na ipinagpasalamat niya ng husto. Ngayon ay back to normal na sila. Naririndi siya sa tinis ng boses ng mama niya kapag sumisigaw ito. Ano na naman bang ipinagpuputok ng butsi niyo at kung makasigaw kayo parang may sunog? Ma, tanong niya nang malabasan ito. Ito kasing si Kate, ang tagal lumabas ng banyo eh. Parang lalabas na pati internal organs ko kakapigil sa pupo ko. Pawis na pawis ang kanyang ina habang nakatayo sa harap ng pinto ng banyo. Ano ba nangyari at masama yata ang timpla mo, ma? Tanong niya na hindi maiwasang mag-alala. Mukhang ito naman ang hindi magandang pakiramdam ngayon. Hindi magandang timpla ng tiyan ko nang magising ako. Wala pa naman akong kinakain. Sagot nito. Okay na ang pakiramdam mo? Di naman itong noon niya na bigla yatang nakalimutan ng sariling dinaramdam. Okay na ako. Papasok na nga ako. 1 linggo na rin akong naratay. Kawawa naman si Jane. Saka kailangan kong makabawi para buo pa rin ang sweldo ko sa katapusan. Sige, ikaw ang bahala. Siyang paglabas ni Kate ng banyo. Parang inubos mo na niya ng tubig. Puna ng mama niya bago pumasok sa banyo. Walang tubig! Inubos mo ang tubig sa banyo? Tanong niya sa kinakapatid. Dinig pa naman niya kung gaano karami ang pinakawalan ng mama niya. Pagkatapos ay wala palang tubig. Mag-iigib na lang ako, ma. Sorry ate, nakangiwing sabi ni Kate. Hindi na nga lang niya ito pinansin. Kung sana ay may lalaki sa bahay nila. At kahit pag-iigib man lang ng tubig ay magampanan, mapipilitan pa yata siyang magpalagay ng tubo ng tubig na diretso sa banyo. Kung siya lang naman ay walang problema, pero hindi na convenient sa mama niyang lifestyle nila. Nasa early 50s na rin kasi ito, kahit mukhang batang tingnan. Either that o siyang mas matanda ang itsura. Kahit kagagaling lang sa sakit ay nagbuhat na siya ng mabigat. Kaya naman niya, kaya hindi na niya ininda. Siya ang sumunod na naligo pagkatapos mairaos ng mama niyang sakit ng tiyan nito. Sigurado kang kaya mo nang lumuwas sa Maynila, Amanda? Kagagaling mo lang sa sakit. Ilang beses na yung itinanong ni Jane sa kanya. Narinig niya sa telepono kanina na kailangan nitong lumuwas kaya siya nang nagpresenta.